Hindi na nga ako swerte sa biyenan ko. Hindi pa ako pinaniwalaan ng asawa ko. Kaya ganito ang nangyari. Dear Ate Vine, pahide na lang po. Ako si Edna taga Laguna, isang single mom, may anak na isa, hindi kasal. Kaya nakapag-asawa pa ulit ako. Binata siya idol, matanda nga lang ako ng 3 taon sa kanya. Nagkakilala kami sa pinapasukan namin. Isang garments factory. Nanligaw siya sa akin ng 5 buwan. Nung sinagot ko ay tuwang-tuwa siya. Wala naman akong nilihim sa kanya. Lahat ng nakaraan ko ay sinabi ko. Kaya tuwang-tuwa naman ako dahil tinanggap niya ako ng buong buo. Mabilis ang pangyayari idol. Nabuntis agad ako nang sinabi ko sa kanya. Magpakasal na do kami. Kaya inayos namin ang mga kailangan. At nagpakasal kami sa West. Hindi nakasipot ang mga magulang niya dahil busy daw. Kaya ang kuya na lang niya ang umattend sa kasal namin. Humi na ang factory na pinapasukan namin, at nagtanggal ng mga empleyado, nakasama kami parehas na nawalan ng trabaho. Kaya nagdesisyon siya na uwi kami sa Pampanga, sa probinsya nila. Nung dumating kami ay nagmano ako sa nanay at tatay niya, mukhang mababait naman sila. May pagkamatabil ang dila ng nanay niya. Sabay tingin sa anak ko, at sabi, "Yan ba ang anak mo sa ibang lalaki?" Kaya hindi ako nakasagot agad. Ang asawa ko ang sumagot, yung anak niya. Ang tiyan ko at the time ay 4 months pa lang at ang una kong anak ay 8 years old na. Maingay ang biyenan ko, mabunganga, mahirap kumilos pag ganito. Pag wala ang asawa ko, kung tratuhan niya ako parang katulong. Ako naglilinis ng bahay. Naglalaba, nagluluto. Kahit pinagkainan nila ako, lahat naghuhugas. Tinitiis ko dahil nakikisama ako sa biyenan ko. Dahil mahal ko ang asawa ko. Ayokong may masabi sila sa akin. Pag nasa harap niya ang asawa ko, sobrang mahinahon, mabait siyang magsalita. Ang trabaho ng asawa ko ay nagsasaka. May lupain kasi silang sakahan. Ang naiiwan lang sa bahay. Ako biyenan ko at ang kapatid niyang babae. Natahimik na parang may sariling mundo naman. Hindi rin ako nakakain ng sapat dahil pagkatapos ko magluto. Sila muna ang kailangan kumain. Pinahahaturan na lang ng pagkain ng asawa ko at tatay niya dahil mainit sa tanghali. May time na nahihilo na ako sa gutom at kumain ako. Nagalit pa sa akin ang biyenan ko. Kapal daw ng mukha ko para kainin. Ang pagkain na hindi para sa akin. Nagsumbong ako sa asawa ko. Mabait daw ang mga magulang niya. Baka hindi lang daw kami nagkaintindihan. Isang araw naglampaso ako. Nadulas ang biyenan ko. Galit na galit sa akin. Nung araw din na yun naglalaba ako. Pinuntahan ako at sinabunutan. May balak daw akong patayin siya. Kinaladkad niya ako at pinagsasample. Niutulak ko siya at tumakbo ako palabas sana. Kaso nadulas ako, napatama ang ulo at tiyan ko. Dinyugo ako at sinugod sa hospital. Sabi ng doktor hindi na daw na-save ang baby ko. Galit na galit pa sa akin ang asawa ko. Hindi raw ako nag-iingat. Hindi ko alam ano ang pinagsasabi ng biyenan ko sa kanya. Umiyak na lang ako ng umiyak. Dahil puro masakit na salita ang narinig ko sa bibig ng asawa ko. Pagkalipas nga ng 1 buwan, umuwi na lang kami ng Laguna ng panganay kong anak. Hindi na ako nagpaalam sa asawa ko. Ang biyenan ko ay wala na sa bukid naghatid ng pagkain. Pero kahit nakauwi na kami ay hindi man lang ako kinontak ng asawa ko kahit minsan. Hindi man lang nagtanong bakit umalis ako sa kanila at hindi nagpaalam. Kaya ngayon nasa 2 taon na rin na wala kaming contact sa isa't isa. Hinayaan ko na lang, napakalungkot ng kwento ng buhay ko. Salamat.